Mapagpalang araw, Sir Seth, at sa mga taga-subaybay sa inyong channel. Nais kong magpakilala sa pangalang Felicity. Open na lang kung tawagin sa palayo kong pangalan. Tubong Maasin City. Ang karanasang ibabahagi ko sa inyo, nangyari matagal na panahon na ang nakakalipas. At ngayon, naglakas loob na akong ibahagi ito sa channel mo. Nagsimula ito noong kami ay bagong kasal pa lamang ni Mario, ang minsan ko nang naging asawa. Tama po yung narinig nyo. Minsan kong naging asawa ang taong yon. Kung itatanong nyo kung bakit minsan kong naging asawa, malalaman ninyo sa ibabahagi kong kwento dahil ilalahad ko ang buong pangyayari. Dekada 90 mahigit. Tandang-tanda ko pang napakasimple lamang ang kasalang ginanap namin dahil patago at may iilan lamang kami mga kaibigan na dumalo. Hindi rin alam ng mga magulang namin na kami ay kasal ng dalawa ni Mario. Sa kadahilan ng tutol sila at marami pa kaming pwedeng gawin bago magpakasal noon. Pero yun na talaga ang nais ng aming mga damdamin, Sir Seth. Kaya't inilihim namin yun sa kanila. Ang tanging saksi lamang sa naganap na kasalan ay ang mayor na nagkasal sa amin at iilang kaibigan na ng pagkakatiwalaan. Kalaunan din ay nalaman ng mga magulang ko na kasal na kaming dalawa. Kung kaya't labis-labis ang galit na nararamdaman nila at pinagtatabuyan kaming dalawa ni Mario. Kahit na anong pagpapaliwanag ang gawin ko ay sarado ang tenga nila. Sabi pa ng aking ama, sinuway ko umano ang kagustuhan nila. Kaya nararapat lamang na umalis ako sa bahay nila at kahit kailan ay wag na akong magpapakita pa. Dahil mula daw sa araw na yon, ay pinuputol na nila ang lahat ng ugnayan at pagiging mga magulang nila sa akin. Kaya tutol ang mga magulang ko sa relasyon naming dalawa ni Mario at ayaw nila ito ang pakasalan ko. Yun ay dahil sa ipinagkasundo na nila ako sa isang anak ng may kayang pamilya sa baryo namin. Ang lalaking nais nilang ipakasal sa akin, kilalang maton sa lugar namin. Mahilig manindak ng mga nakakababa rito at walang patid kung makipagbasagulo. Lagi na lamang yun laman ng barangay dahil sa mga inirereklamong karasan o kaya na may pambububog sa mga tagalugar namin at maging sa mga taga-Karatig. Pero dahil sa may sinasabi ngang pamilya nito sa buhay at may katungkulan ng ama nito sa barangay, kung kaya't naiitsapwera ang mga taong nagrereklamo. Kung minsan pa nga ay binabayaran nila ang mga magulang ng nabubog at ipinapamukhang walang karapatang magreklamo ang mga yon. Dahil hawak nilang lugar namin. Isa yon sa mga dahilan kung bakit hindi ko pinili ang lalaki. Maging ang mga magulang ko ay parang tutang sunod-sunuran sa kanila. Mahal, paano na tayo niyan? Wala na tayong maaasahan sa magulang ko. Galit na galit sila. Tanong ko kay Mario. Dahil sa kasalukuyang pinapatira lamang kami sa bahay ng kaibigan niyang si Ansing. Itong si Ansing lalaki at wala siya sa bahay. Nasa ibang lugar at nagtatrabaho kung kaya't kami na muna ang pansamantalang pinatira. Dahil wala umanong tao sa bahay nito at baka masira lamang yon. Huwag ka mag-alala, mahal. Ako rin bahala. Kung papayagan mo sana ako, may trabaho akong pwedeng pasukan sa Manila. Wika niya. Ano? Iiwan mo ako dito? Pupunta kang Manila? Tanong ko. Sana, at saka huwag ka mag-alala. Uuwi din ako kaagad kapag may sapat na akong naipong pera. Kailangan ba talagang pumunta ka ng Manila? Wala ka bang ibang naisip na solusyon sa problema natin? Tanong ko. At nagsuhestyon pa akong umuwi na lamang kami sa lugar nila. Pero umiling si Mario at sinabing hindi kami uuwi nun. Kaya't medyo nainis ako sa kanya dahil mas pipiliin niya pang magkawalay kami sa isa't isa. Kesa
umuwi na lamang kami sa side niya. Bakit ba kasi ayaw mong umuwi tayo sa magulang mo? Sabihin mo na natin yung totoo na kasal ka na at magkakaroon na sila ng apo. Hindi nga pwede, Fe. Minsan, ganito ang aming eksena kapag nag-aaway. Hindi ko maintindihan kung bakit. Mas nanaisin niya pang iwan ako noon at makapunta sa malayong lugar para makapagtrabaho. Gayong maaari naman siyang kumita ng pera na magkasama kami. Isa pa, yung pinakaayaw niyang banggitin ko ay yung umuwi kami sa mga magulang niya. Para bang ayaw niya akong ipakilala sa kanila noon. Simula din noong magdalang tao ako, doon na ako nakaramdam ng kakaiba sa kanya. Palagi akong nagigising sa gabi na wala ito sa tabi ko. Tuwing umaga ay nakikita ko siya sa sala. Mahimbing ang tulog. Tinatanong ko siya kung saan siya nanggagaling. Ang sagot niya, natutulog daw siya katabi ko. Huwag mo akong bilugin, Mario. Wala ka kagabi sa tabi ko nung magising ako. Saan ka galing? Naiinitan kasi ako kaya sa sala ako natulog. Hindi ko na lamang siya pinansin at pinalampas ko na lamang ang pangyayaring yon. Dahil sa pag-aakalang baka nga naiinitan lamang ito. At sa sala lamang siya natutulog noon. Pero naulit pa ng ilang beses na pagkagising ko na wala siya sa tabi ko. Minsan, sumagi sa isipan ko ang bagay na baka may iba na itong kinakalantari kaya nanlalamig na ito sa akin. Lalo pa't inuusisa niya ako tungkol sa pagpunta niya ng Manila noon para doon na magtrabaho. Parang gusto ko siyang bigyan ng kalayaan para gawin ang mga gusto niya. Dahil sa walang araw na kinukulit niya ako kung kailan ko siya papayagang pumunta ng Manila. Samut-sari nang nararamdaman kong emosyon ng mga panahong yon. Itinakwil na nga ako ng mga magulang ko dahil sa siya ang pinili ko't nagpabuntis ako sa kanya. Tapos, iiwanan niya lang ako para magtrabaho siya sa malayong lugar. Parang nakakapangsisi tuloy ang lahat ng ginawa ko para sa kanya. Isang umaga, nagising ako dahil sa malakas na pagsisisigaw ng kapitbahay naming si Mang Berto. Kahit na naririnig ko lamang yun at hindi pa siya nakikita nararamdaman ko ang matinding galit ng matandang yon. Nang makalabas ako ay nakita ko siyang inaawat ng asawa niya. Marami ding mga kapitbahay na nagsisipaglabasan dahil sa pagwawala niya. Anong nangyari? Tanong ko sa kaibigan kong si Lisa na nakikiusisa na rin sa nangyayari noon. Nawawala daw yung alagang panabong ni Mang Berto. Galit na galit. Kaya naman pala, mas mahalaga pa siguro yung manok niya kaysa sa pamilya niya, no? Sa bagay, kung ako pan siguro si Mang Berto, talagang magagalit din ako. 3 manok ba naman yung nawawala Sabi pa ng isa sa mga kapitbahay namin noon. Patuloy pa rin sa pagrereklamo si Mang Berto nang iwan ko na sila. Hinanap ang asawa ko dahil siya lamang ang wala sa umpukan ng mga taong nag-uusisa noon. Makaraan ng ilang minuto ay natagpuan ko siya sa kusina. Nag-aahanda ng agahan namin. Nandito ka lang pala. Alam mo ba yung nangyari kay Mang Berto? Tanong ko sa kanya at binanggit ko ang tungkol doon. Nagtataka naman ako dahil sa wala man lamang naging reaksyon ng mister ko. Tumango lang. Yun bang parang hindi man lang inalintana ang nangyayari sa labas noon? Hindi ka man lang ba nagtaka o nakiosyoso sa labas ng bahay kung bakit o sino yung nagnakaw ng manok ni Mang Berto? Tanong ko. Saglit niya akong tiningnan bago nagwikang wala naman siyang mapapawala kung sakali mang makiosyoso siya sa mga kapitbahay namin. Naisip kong tama nga naman siya. Dahil sa tila wala na naman sa akin ang atensyon ng asawa ko iniwan ko na lamang ito sa kusina at pumunta na lamang ako sa bakuran para magwalis noon. Habang tumatakbo ang araw, lalo kong napapansin ang pag-iiba niya. Masakit para sa akin ang nangyayari sa aming dalawa. Kaya naman habang nagwawalis ako ng mga tuyong dahon sa bakuran,
Mataman kong iniisip kung ano nga ba talaga ang dapat kong gawin noon. Makaraan ng ilang minuto at noong kakain na kami, nagtaka ako, Sir Seth. Sinampalukang manok ang inihaing ulam ni Mario. Nakailang beses ko pang tiningnan ang lutong ulam at sinipat ko si Mister na kasalukuyang naghahain ng kanin sa lamesa. Saan galing to? Tanong ko. Importante pa bang sabihin ko kung saan galing yan? Malamang sa tindahan, binili ko. Sigurado ka? May kapitbahay tayong nawala ng 3 manok. Ano ba? Pinagbibintangan mo ba ako na akong dahilan ng pagkawala ng manok ni Mang Berto? Binili ko yan. Yun ang utos mo kagabi na sinasabi mong gusto mong mag-ulam ng sinampalukan, di ba? Nagkataong nawala mga manok ng kapitbahay natin. Kasalanan ko. Nabigla ako sa naging asta niya. Yun ang unang beses na ginawa niya yun. Nakaramdam naman ako ng konsensya dahil naalala kong inutos ko na nga ito na yun ang nais kong ulamin ngayon. At hindi ko naman alam na sinigang na manok ang ihahain niya sa akin. Nadala lang din siguro ako sa pagwawala ni Mang Berto sa labas noon. Maghapon siyang wala at hindi umuwi. Kaya't mas lalo akong nakonsensya. Sa paglipas ng mga oras at gumagabi na ng mga sandaling yon pero wala pa rin talaga siya. Hindi pa rin siya umuwi hanggang kinaumagahan. Sumunod na araw, panibagong reklamo ulit dahil ang bagong panganak na baboy nila Aling Florencia nawawala rin. Kaya't naalarma na ang aming barangay na may nagnanakaw ng mga alagang hayop. Habang nakadungaw ako sa bintana at pinapanood ang mga tao na pinapakalma si Aling Florencia, biglang dumating ang mister ko. Seryoso ito sa paglalakad at mukhang hindi pa rin humupa ang galit na nararamdaman niya. Nung makita ko siyang papanik na sa bahay, nagmadali na akong umalis sa pamimintana at sinalubong ito. Tinanong ko kung saan ito galing at kung bakit hindi ito umuwi noon. Pasensya ka na pero pagod ako. Medyo puyat. Kailangan kong matulog. Tamad niyang sabi. Bago pa siya umalis, hinarap niya ako at may kinuha sa bulsa. Iniabot niya sa akin ang malaking halagang pera. Tinanong ko siya kung saan galing yon. Hindi ako nakauwi kagabi dahil huling pasok na namin sa pagkukonstruksyon at sinulit na boss ang pasahod. Tugon niya bago umalis para matulog. Hindi ako nakakibo at nagpapasalamat na lamang dahil kahit may mga hindi kami pagkakaintindihan, nagagawa niya pa rin ang responsibilidad bilang isang asawa. Sa pagkakataong yon, nakaramdam na naman ako ng konsensya. Dahil sa wala namang ginagawang masama ang asawa ko pero ako itong talak ng talak at hindi nag-iisip noon. Habang nakatulala sa kawalan, napaiktad ako ng may malakas na kumatok sa pintuan. Binuksan ko yon. Isa sa mga tanod ang humihingi ng pirma ko para sa petisyon na nagsasaad roon na magkakaroon naman ng curfew sa lugar namin. Para maiwasan naman ang mga taong pagala-gala sa gabi. Baka isa daw kasi yun sa mga nagnanakaw ng mga alagang hayop. Kagad din akong pumirma para maiwasan din ang ganoong pangyayari. Na araw-araw na lamang ay may mga kapitbahay na nagwawala at nagrereklamo sa pagkawala ng mga alagang hayop nila. Saan yung mister mo? Tulog ho. Magtatanghalian na. Pipirma din sana siya. Puyat kasi. Hindi raw pinauwi ng boss nila kahapon dahil yun na raw yung huling trabaho nila sa construction. Oh, balita ko nagpuntang Maynila si Mang Erne. Di ba doon nagtatrabaho ang mister mo? Kahapon lang umalis yun ah. Bika nito sa akin noon. Kumunot ang noo ko dahil sa sinabi sa akin ng tanod. Dahil sa ang ibig sabihin lamang, nagsinungaling si Mario. Pero kung wala nga talaga si Mang Ernie kahapon, saan naman nakakuha ng perang asawa ko gayong yun lang naman ang alam kong trabaho niya.
Sige, di bali na. Ikaw na lang yung pumirma dito para sa asawa mo, Iha. Nga pala, mag-iingat ka kung walang asawa mo sa gabi, ha? Alam mo na, kung dito ay nagkakawalaan ng mga alagang hayop, sa karatig lugar natin, may mga nangangamatay na hayop, wakwak ang tiyan. Parang may mali na talagang nangyayari dito sa lugar natin, sabi niya. Dagdag pang wika ng tanod. May mga nasasagap siyang bali-balitang aswang umanong pumapatay sa mga lagang hayop sa karatig lugar. Huwag naman sana umanong makarating sa lugar namin yon, kung sakali mang totoo ito. Matapos kong pumirma ay wala naman ng ibang sinasabi ang tanod. Umalis na ito at sa kapitbahay naman namin kumatok. Hapunan na nang magising ang asawa ko kaya sinamantala ko ng tagpong yon para tanungin siya tungkol sa sinabi sa akin ng tanod kaninang umaga. Mario, yung totoo, saan ka galing kaninang umaga? Saan ka nagpalipas ng gabi? Hindi ko ba sinabi kaninang umaga? May nakapagsabing wala si Mang Ernie kahapon. Nasa Manila daw. O anong ibig mong sabihin? Sinungaling ka. Sagutin mo ako ng diretsyo. Saan ka galing kagabi? Ano ba, Fe? Nagsisimula ka na naman ba? Umayos-ayos ka at baka hindi ako makapagtimpi. Ano? Sasaktan mo ako? Sige, gawin mo. Tumigil ka na. Mas mabuti siguro kung hindi muna tayo magkasama. Habang tumatagal, mas lumalala na eh. Napatigil ako sa sinabi niya. Pero nung makabawi na ako ay doon ko na sinabi ang lahat ng tumatakbo sa isipan ko noon. Yung mga pagdududa ko. Sinabi ko sa kanya na matagal na akong nagdududa na may iba nga talaga siyang kinakasama. Dahil sa ramdam kong ayaw niya na akong makasama pa. Dala ng bugso ng damdamin na hinablot ko ang kwelyo nito. Kinaladkad palabas. Mas mabuti pa sigurong ako ang magtaboy sa kanya kaysa sa ako ang iwan niya sa ere nun. Para sa akin ay masakit ang ginawa kong yon pero mas hindi ko kakayanin ang lahat kapag makikita ko siyang iniiwan lamang ako nun. Lumayas ka na. Huwag ka nang magpapakita pa. Kahit kailan. Bulyaw ko. Habang pinipigilang huwag tumulo ang luha ko noon. Fe, alam kong hindi mo pa naiintindihan yung nangyayari pero magpapaliwanag ako sa takdang panahon. Pagsusumamo niya at pilit akong hinahawakan. Mas lalo lamang akong nainis noon. Para bang pinatutunayan niya lang na tama ang hinala ko. Umalis ka na. Doon ka sa babae mo. Sigaw ko bago siya tuluyang umalis. Napasalampak na lamang ako sa galit habang umiiyak. Ilang sandali pa ay nakaramdam ako ng pagsisisi sa ginawa ko kung kaya't sinundan ko si Mario sa labas. Pero hindi ko na siya naabutan pa. Sa paglipas ng mga araw na paghihintay ko sa asawa ko, hindi pa rin siya umuwi noon. Umaasa pa rin ako ng mga panahong yung babalikan niya ako at sasabihin niya sa akin hinding-hindi niya kayang iwan kami na magiging anak niya. Pero bigo ako. Ni anino niya, wala man lamang akong nakita. Magmula ding na umalis ang asawa ko halos gabi-gabi na rin akong nakakaramdam na para bang may umaali-aligid sa bahay. May mga pag-angil akong naririnig. Nung una, inakala kong aso lang o kaya pusa yon. Pero tuwing sinusubukan ko namang sumilip sa siwang ng dingding para abangan at hanapin ang hayop na pinaghihinalaan kong umaaligid, wala naman akong nakikita. Sumasama na rin ang pakiramdam ko tuwing gabi. Sumasakit ang tiyan ko at tila hindi mapakali ang sanggol sa sinapupunan ko noon. Kapag ganon ang nararamdaman ko, Sir Seth, nagtatabi lamang ako ng langis na panghaplas at yun ang inilalagay ko sa tiyan ko. Nakakaramdam na rin ako ng takot sa tuwing nakakarinig ako ng kaluskusan sa paligid tuwing sasapit ang hating gabi. Kaya't hindi ako nagpapawala ng itak sa ilalim ng higaan ko para
mabilis ko lang kunin kung sakali mang may loko-lokong pumasok sa loob ng bahay. Isang beses, paglabas ko ng bahay ay nakita ko si Lisa na nagmamadaling maglakad papalapit nun. Kita ko sa mukha niyang pagkabahala at parang aligaga ito. "O Lisa, may problema ba?" "Fe, totoo bang iniwan ka na ng asawa mo?" "Ano? Hindi ah. Saan mo naman nasagap yung balitang yan?" Hindi niya sinagot ang tanong ko. Sa halip ay sinabi niya lang sa akin na kung sakaling hindi man totoo ay salamat umano, sa kadahilan ng may napapabalitang buntis na nakunan umano sa kabilang lugar. At ang sabi, aswang ang dahilan kung bakit nakunan ito. "Alam mo bang wala ang asawa ng buntis nung gabing nakunan siya? Kaya ikaw, wala pa naman palagi yung asawa mo. Mag-iingat ka palagi dito ha." Nakaramdam ako ng takot matapos sabihin yun ng kaibigan ko. Paano na lang kung may masamang mangyari sa akin? Wala pang mister ko. Halos magkakalahating oras din kami nag-usap ni Lisa bago ito nagpaalam na aalis na. Kinagabihan, habang inaayos ko ang higaan para sana'y matulog na, nakarinig ako ng mga katok sa pintuan. Bigla akong nakaramdam ng tuwa sa pag-aakalang baka asawa ko na yung kumakatok na yon. Sabi ko pa nga sa isipan ko, sa wakas, mabuti naman at naisipan niya nang umuwi nun. Dagli-dagli na nga akong naglakad papunta sa pintuan. Pero noong binuksan ko yon, bumungad sa akin si Aling Florencia at kasama ang iba mga kabarangay namin. Tinanong ko kung anong meron. "Huwag ka nang magmaang-maangan. Ilabas mo ang aswang mong asawa." Bulyaw sa akin na Aling Florencia habang nagngingit-ngit ng galit noon. "Ano pong pinagsasabi niyo? Tsaka wala po dito si Mario." "Ilabas mo yung aswang, Fre. Kundi sasamain ka sa amin. Hindi kami mangingiming saktan ka oras na malaman naming tinatago mo yung asawa mong aswang." "Labag sa patakaran na bigla na lang kayong papasok sa pamamahay ko ah." Inis na wika ko sa kanila noon. Pero bigla na lamang akong sinampal ni Aling Florencia na siyang ikinabigla ko. At sinabi niyang kahit mga pulis ay hindi maaawa sa akin noon. Dahil mas labag sa batas ang karumal-dumal na ginawa ng mister ko sa mga alagang hayop sa aming barangay. "Aling Florencia, wala kang katibayang aswang yung asawa ko. Maghinay-hinay ka sa pananalita mo." Bulyaw ko sa matanda. Nasaktan talaga ako. Saglit ako na nabingi sa ginawa nitong pagsampal. "Hindi na kailangan pa ng patunay o ebidensya, Fe. Dahil oras na makita namin yung asawa mo, siya na mismo ang magpapatunay sa yung tama yung hinala namin. O baka naman alam mong aswang ang asawa mo at tinatago mo lang sa amin, ha?" Pinandidilatan niya ako ng mga mata at kulang na lang ay lamunin niya ako ng buhay. "Kahit nalugugin niyo yung bahay ko, walang-wala kayong makikita. Hindi niyo makikita ang taong matagal nang umalis dito sa baryo natin. Ang dami mong satsat. Hala, halugugin niyo yung bahay ng babaeng to. Kung pwedeng baliktarin ay gawin niyo. Mahanap niyo lang yung asawa nitong aswang." Para patunayan sa kanilang wala nga akong tinatago at hindi ko alam ang mga pinagsasasabi nila, hinayaan ko na nga sila sa ginawa nilang paghahalugog. Ultimong ang silid tulugan ko ay hindi na pinalagpas pa ng mga kapitbahay namin. Matapos nilang halugugin at hindi nila makita ang mister ko, bigo silang lumabas sa bahay. Pero bago pa man sila tuluyang umalis sa bakuran ay pinagbantaan nila ako na kapag nahuli nila akong tinatago ang asawa ko, huhulihin nila ito at susunugin kaming pareho nun. Halos mawala na ako sa katinuan ng mga oras na yon. Hindi na nga umuwi ang asawa ko ay kung ano-ano pa ang mga binibintang sa kanya ng mga kababaryo at dinamay pa talaga ako nun. Mabilis na kumalat sa lugar namin ang pangyayaring yon.
at ang pag-aakusa sa asawa ko. Kinamumuhian ako ng mga tao. Nawalan din ako ng mga matalik na kaibigan. At higit sa lahat ay iniiwasan na nila ako at parang may sakit na pinandidirihan. Dahil doon ay hindi ko na nagagawa pang lumabas ng bahay. Hanggang isang gabi, habang umiiyak at hinihimas ang tiyan, muli akong nakarinig ng katok sa pintuan. Binuksan ko yon at halos mamilog ang mga mata ko nang bumungad sa akin si Mario. Puno ng dugo ang muka at may sugat ito sa may tagiliran. "Fe, pakiusap, tulungan mo ako." "Ikaw ba yan, Mario? Anong nangyari sa'yo?" Hindi sinagot ng asawa ko ang tanong. Sa halip ay muli siyang nakiusap na tulungan ko umano siya. Dahil sa nakita kong kalagayan ng asawa ko, ay hindi na ako nagdalawang isip at tinulungan ko siyang makapasok sa loob. Hindi ko muna siya inusisa kahit maraming tanong ang umaapaw sa aking isipan. Minabuti ko na lamang nagamutin siya. Ilang sandali pa habang ginagamot ko ito, pinigilan niya ako at nagsimulang magsalita noon. Sinagot niya lahat ng katanungan ko at lahat ng dahilan kung bakit siya nagkakaganito. Nagpakilala na rin siya sa tunay niyang pagkatao na siyang labis kong ikinagulat at halos hindi makapaniwala. Isa siyang aswang, pero hindi umano siya nananakit ng kapwa dahil gusto niya ng normal na buhay. Pero hindi yun naging madali para sa kanya. Inamin niya ring siya ang dahilan ng pagkawala ng mga alagang hayop ng aming mga kapitbahay. Dahilan kung bakit siya nahuli at tinaga sa tagiliran. Pangangatwiran niya, simula noong magdalang tao ako ay dala ng pagiging aswang niya. Bigla siyang natatakam sa lamang loob at dugo nun. Para sa kanilang mga aswang, ay mabango ang sanggol na nasa sinapupunan pa lamang ng isang ina. Pero hindi niya masisikmurang kainin ang sariling anak nun. Kaya't ang mga hayop na lamang ang pinili niyang kainin. Hindi naman niya sinasadya ng mga alagang hayop ng kapitbahay ang kinakain. Dahil kung hindi, baka may mabiktima na siyang tao nun. Isa pa, tuwing sinasabi kong uuwi kami sa kanyang mga magulang, tutol siya. Dahil aswang ang mga magulang at kamag-anak niya. Ayaw niya ako mapahamak at ang magiging anak namin. Nung mga nagdaan na pinagpipilitan niya na lumayo at pumuntang Manila, ay para makaiwas din siya sa tukso at pagkatakam nun. Isa din sa mga dahilan kung bakit kapag nagigising ako ay wala ito sa aking tabi. Hindi siya makatulog dahil tila ba't tinatakam nga siya ng bata sa aking sinapupunan. Kaya siya umiiwas. Sinadya niya ring gumawa ng mga pinag-aawayan namin para ako mismo ang magalit at ipagtabuyan siya. Nang matapos niyang ipaliwanag ang lahat ay hindi ko alam ang nararamdaman ko. Gulat, takot at lungkot. Halos mayanig ang buong sistema ko at hindi humuhupa sa aking isipan ang kanyang mga paliwanag. Hindi ko akalaing nakapag-asawa pala ako ng isang aswang. Patawarin mo ako, Fe, kung hindi ko sinabi kaagad sa'yo. Ngayon, ipinagtapat ko na sa'yo. Anumang oras, baka mawala na ako. Hindi ko siya pinansin dahil mas nananaig ang takot na nararamdaman ko sa kanya. Ilang sandali pa ay nakarinig ako ng mga katok sa pintuan. Sinabi sa akin ni Mario na kailangan ko nang umalis dahil nalaman na ng mga tao na naroroon siya at ayaw niya akong madamay at ang magiging anak namin noon. Bagamat nagmamatigas akong hindi siya iwan, pinilit niya ako at kinaladkad patungo sa pintuan ng likod bahay namin. Paano ka, Mario? Ito na siguro magiging kapalaran ko. Alagaan mo ang sarili mo at ang anak natin. Mahal ko kayong pareho. Huling sambit niya. Bago bumalik sa loob ng bahay
at isinaradong maigi ang pintuan. Dahilan kaya't hindi ako makabalik sa loob ng bahay noon. Wala na nga akong nagawa pa. Luhaang umalis ako sa bahay namin. Pinatakas niya ako kapalit ng buhay niya. Dahil sa tinutugis na siya ng mga tao. Pero bago pa niya ako pinatakas ay may ibinigay siya sa aking sobre. Dahil sa wala na akong lakas na loob pang buksan ang binigay ng asawa ko, isiniksik ko na lamang yun sa bulsa ng suot kong damit. Nang makalayo na ako, nakita kong nasusunog yung bahay na yon. At malakas ang pakiramdam ko na kasama sa pagtupok ng apoy ay ang mister ko. Rinig na rinig ko ang sigawan ng mga kababaryong mas halang pa ang kaluluwa sa demonyo. Salot umano ang asawa ko. Isang aswang na hindi nararapat pang mabuhay. Tuwang-tuwa ang mga ito na sinusunog ang bahay namin. Gusto kong balikan ng mister ko para subukan siyang iligtas pero nadala ako sa huli niyang sinabi kaya't minabuti ko na lamang na umalis at lisanin na ng tuluyan ang lugar na yon. Bago pa ako makita ng mga tao at madamay ang dinadala ko. Nang makalayo, saka ko palang binuksan ang sobrang binigay niya. Malaking halagang pera yon. Napaiyak na naman ako dahil sa labis na pangungulila at pagsisisi habang binabalikan ang isa sa mga sinasabi sa akin ni Mario. Anya nga noong pinaalis ko siya ng bahay, hindi naman talaga siya umalis noon. Ang totoo ay nasa paligid lamang siya at palihim na binabantayan ako. Dahil sa may ibang aswang rin ang nagnanais na biktimahin ng sanggol na dinadala ko noon. Kaya rin wala akong makitang kahit na ano noong sinusubukan kong sumilip sa siwang. Dahil sa may inuusal umano siya para hindi ko makita ang totoong wangis niya at ang aswang na pilit niyang kinakalaban. Matapos kong alalahanin ang mga nangyari, wala akong tigil sa pag-iyak. Hindi ko napansin ang isang lalaking lumapit sa akin. Nagtanong kung ayos lamang ba ako noon. Tinanong din ako nito kung naliligaw ba umano ako. Nung tingnan ko ang lalaking nag-abot ng panyo, natulala ako. Kahawig niya si Mario. Kapareho din ang tindig at pangangatawan pero magkaiba lang ang boses nilang dalawa at kulay ng balat. Moreno kasi ang mister ko. Samantalang siya naman ay maputi na parang anak mayaman. Dahil sa bigat na nararamdaman ko ay hindi ako nakasagot. Iyak lang ako ng iyak. Inalok niya ako ng maiinom para sa ganon ay mahimasmasan ako at baka mapano pa umano ako at ang dinadala ko. No medyo ayos na ako ay nagpasalamat ako sa lalaking nagbagad ng loob na tanungin ako kung ayos lang. Sa kasalukuyan, nasa magandang kalagayan na ako at ang anak ko. Hindi din alam ng mga tao na hanggang ngayon, buhay pa ako at hindi namatay nung sinunog nila ang bahay. Kung itatanong niyo kung anong nangyari doon sa lalaking nagbagandang loob sa akin, paglipas po ng 10 taon, naging kabiyak ko siya. Hindi siya umalis sa tabi ko. Kahit na noong nanganak ako siya lamang ang tanging taong hindi nagdalawang isip na samahan ako sa hirap at ginawa.